Napansin nyo ba na ang dami na namang mga politiko na tila concerned sa inyo? Interested sila sa ingat mo sa biyahe. Nangangamusta sa iyo. Binabati kayo ng happy anniversary, happy fiesta. Pati kung ano-anong feast day ng mga santo ay bumabati sila sa mga barangay. Sabi kasi nila na panahon na naman ng trapo. Ano ba yung trapo? Ang trapo ay traditional politician or traditional politics na na-associate na yung salita na yan sa mga politika na gumagamit ng mga tactics, gumagamit ng mga kilos, makinarya na tila very, very old-fashioned. Pero bakit bumebenta pa rin sa mga Pilipino? Siguro, kaya tayo meron trapo hanggang ngayon ay yung pa rin ang pinipili ng mga botante. Balikan ho natin yan kasi meron niyang siyensya. Ang tawag po natin dyan ay OAP o Order of Attribute Preference. Ang mga botante po, gaya ng kahit na sinong consumer, meron ho tayong hinahanap ng mga attributes sa kahit na anong consumer good na bibili natin. Halimbawa na lang, bibili tayo ng kape. Ano bang hinahanap natin sa kape? Siguro yung masarap ang amoy, masarap ang lasa, madaling haluin. Siguro malayo na sa order of attribute preference natin yung ano yung packaging niya o kaya sino ang endorser. Ganon din po sa politika. Ang medyo nakakalungkot po sa Pilipinas, ang order of attribute preference natin, hindi ho tayo tumitingin sa mga bagay tulad ng track record, qualifications, past experience. Ang tinitignan po natin ang mga attributes na pogi ba? Masarap ba sa mata? Masarap bang pakinggan? Mukha bang mabait? Mukha bang madaling lapitan? Whoa! So in other words po, there are traditional politicians because the voters will choose traditional methods that will appeal to their attribute preferences. Kaya kung hindi nagbabago, may mga dating sumubok na siguro na kandidato ibahin or iangat ang level ng electoral discussion or campaign methodology. Pero ano nangyari sa kanila? Hindi sila nanalo. So, medyo nakaka-discourage po yun para sa isang gustong maging public servant na pag gusto mong iangat ang diskurso, ang pipiliin din naman ng tao yung magaling kumanta, magaling sumayaw, maganda yung poster, may TikTok video na nagva-viral. So yun po ang nagiging problema. It is mark to market, tawag nila, di ba? The politician has to go to where the market is and not elevate the market to where the discussion should be. At nasan po ba ang discussion ngayon sa electoral scenario ng Pilipinas? Sadly po, for national candidates, nandito pa rin ho tayo sa distraction. Voters are looking to be distracted. They are not looking for solutions, they are looking for distractions. So gusto po nila, yung mga politiko na pipiliin nila ay parang tila mga artista sa buhay nila. Ganun yung same effect na nakaka-distract, nakakalibang, nakakatuwa, rather than actually looking for candidates who will offer solutions. So if that is the situation po, dapat po ba nating bigyan ng A+ ang botanteng Pilipino? Sa tingin ko, hindi pa po. Sa tingin ko, kailangan po nating suriin pang mas mabuti ang ating mga kandidato. Siguro, pag-aralan nating mabuti, bakit ba nagkaganito ang ating order of attribute preferences para sa ating mga tumatakbong mga public servant? At siguro po, bigyan pa natin ng dagdag pansin at isip ang mga political campaigning tactics na ginagamit nila upang maligawan ang ating mahalagang boto.